Kasabay ng paglalayag ng mga barko ng Pilipinas sa 3 pang bansa sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na bumuntot din ang 2 barko ng Chinese Navy. May unang balita si Chino Gaston. Noong nakarang linggo, sumama ang GMA Integrated News sa mga tauhan ng PCG, BFAR at mga mangingisdang Pinoy na naglagay ng payaw sa Recto Bank, isang underwater reef formation sa kanluran ng mainland Palawan at bahagi ng ating exclusive economic zone. Habang papalapit sa Rosul Reef sa Recto Bank, sinalubong na ng China Coast Guard ang mga Philippine vessels na nauwi pa sa palitan ng radio challenge. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. Ilocos Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines, a traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You are state party to UNCLOS. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Philippine vessel 4409. This is China Coast Guard vessel 21556. Your vessel has entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea. Pinagitnaan pa ng 2 dambuhalang barko ng China Coast Guard ng mga mangingisdang Pilipino. Sa huli, nailagay naman ang 10 payaw na nakaka-attract ng mga isda para mas maraming mahuli. Alam naman natin, ang China Coast Guard, baka putulin lang nila to the Yun moment nga na po i-drop natin, a few days tayong umalis. So, So, as we speak, nandun pa naman ang ating 10 paya. Kompleto pa. Yes, ma'am. Kasunod nito, naglabas ng ulat ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na navigational hazard umano ang payaw para sa maliliit na sasakyang pandagat. Nagdudulot din umano ito ng overfishing at nakakasira rin daw sa mga bahura, bagay na itinanggi ng BFAR. Stationary siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral kasi naka-float lang naman siya at nilalagay siya doon sa kung saan makaka-float yung payaw. So usually hindi ito sa mga coral reefs. So sustainable pamamaraan itong paglalagay ng payaw. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganon. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.